Nagsisimula ang pelikula sa isang tensyonado na eksena sa daungan, kung saan nakipagbarilan ang mga agent ng CIA at American Special Forces. Naghahanap sila ng mga bomba at iligal na mga armas na maaaring ipuslit palabas ng mga terorista upang gamitin sa pagwasak sa Washington, D.C. Ang nangunguna sa operasyong ito ay si Agent Jenny. Matapos ang isang matinding labanan na nasakop nila ang teroristang grupo. Ngunit sa pagbukas ng buksan nila ang container, nakita nilang wala na itong laman. Si Jenny ay nagtatanong sa isang pinaghihinalaang terorista. Ngunit itinanggi niya ang anumang kaalaman sa smuggling operation. Samantala habang ang isang convoy ng mga sasakyan ay mabilis na patungo sa airport. Sa loob ng isang kotse si CIA Chief Mike ay nakikipag-usap kay Nisa, ang asawa ng pinaghihinalaang terorista na si Amin Mansour, na isang British citizen na may lahing Arab. Si Mike ay kinausap si Nisa na kumbinsihin ang kanyang asawa na ibunyag ang impormasyon tungkol sa mga smuggled goods. Gayunpaman si Nisa ay walang alam dahil ilang buwan na siyang hiwalay sa kanyang asawa. Samantalang si Amin Mansour ay naaresto na at malapit nang dumating sa airport. Pagdating sa airport, hinihintay nila ang pagdating ni Amin Mansour. Malugod na tinanggap ni Jenny si Mike na sinisigurado ang seguridad ng airport. Pagkatapos ay itinalaga siya ni Mike na samahan si Nisa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Amin Mansour na sinamahan ni Jake na isang miyembro ng Special Forces ng Estados Unidos. Kilala siya sa kanyang pambihirang mga kasanayan at sa kamatagumpay na na-neutralize ni Jake ang lahat ng miyembro ng terorista. Nang si Amin nang nakita ang kanyang asawa na si Nisa, lumapit siya at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit si Nisa, nagalit at puno ng pagkadismaya sa ginawa ni Amin, ay sinabay na nasira na ang kanilang pamilya. Sinabi rin niya na 4 months na siyang buntis at hiniling sa kanya na sabihin ang lokasyon ng nakatagong bomba. Sa kabila ng pakiusap ni Nisa, ay nananatiling tahimik si Amin, dala ng pagnanais na makaganti sa pagkamatay ng kanilang panganay na anak noong nakaraan. Sa nakaraan, si Amin ay isang mabuting tao mula sa Iraq na naninirahan sa England. Ang kanyang pamilya ay maling inakusahan na terorismo at inatake ng mga sundalong Amerikano sa kasal ng kanyang kapatid sa Washington, D.C. na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang anak. Pagkatapos ay nanumpa siyang maghihiganti at sirain ang lungsod ng Washington, D.C. Habang si Jake ay nakipag-ugnayan sa kanyang asawa sa pamamagitan ng video call na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay naakit sa kahina-hinalang mga individual sa ibaba ng hagdanan. Tinapos niya ang tawag at sinundan sila. Nang matuklasan na sila ay mga mersenaryo na nagbabalak na kunin si Amin. Si Jake ay mabilis na umatake sa kanila, ngunit napagtanto niya na marami ang kalaban, nagpasya siyang umalis kasama sina Amin at Nisa. Ilang mga agent ng CIA ang nawalan ng buhay, ngunit nakuha ni Jake si Amin at ang kanyang asawa at isinakay sa isang kotse. Kasama ang lahat ng mga network ng komunikasyon na na-hijack ng mga mersenaryo. Si Jake ay hindi makakontak ng sinuman. Hindi niya alam kung sino ang nagpopondo sa mga mersenaryo, ngunit kinikilala ang kanilang mataas na antas ng pagsasanay. Bukod pa rito, ang grupo ng mga mersenaryo ay patuloy na hinahabol ang sasakyan ni Jake. Hanggang sila ay kalaunan ay hamarang sa kalsada. Nang walang ibang pagpipilian, kailangang bumalik si Jake sa airport para protektahan si Amin at si Nisa. Sa loob ay tinanong ni Amin si Jake kung hinahabol nila siya o si Jake mismo. Tiniyak sa kanya ni Jake na si Amin ang pinupuntirian nila, hindi siya. Nagpa siya silang makipaghiwalay kay Jake na nagpaplano upang puksain ang mga mersenaryo. Habang si Amin ay protektahan si Nisa, sa lalong madaling panahon pagkatapos na matagpuan ng isa sa mga mersenaryo sina Amin at Nisa. Nang malapit ng kunin ng mersenaryo si Amin, ay dumating si Jake at nilabanan ang mersenaryo. Napagtanto ni Jake na ang mga mersenaryo ay gustong makuha si Amin ng buhay dahil sa bomba. Sinubukan niyang pilitin si Amin na sabihin ang lokasyon ng bomba, ngunit tumanggi si Amin sa takot na hindi siya protektahan ni Jake kung gagawin niya iyon. Nangako si Amin na isisiwalat ang kinaroroonan ng bomba kung masigurado ni Jake ang kanilang kaligtasan sa pagtakas. Pumayag si Jake at agad na naglagay ng bulletproof vests kina Amin at Nisa. Pagkatapos ay pumunta sila sa itaas na bahagi. Samantala sa isa pang silid, ang leader ng mersenaryo na nagngangalang Jackson ay nakikipag-ugnayan sa kanyang dalawang nangungunang tauhan na si Dunbar at Ward. Inutusan sila ni Jackson na hulihin si Amin bago maghating gabi ng buhay. Nakailangan niya ng napakalaking kooperasyon ni Amin para mahanap ang bomba at gumawa ng pahayag. Sa ilang sandali matapos na mahak ng alipors ni Jackson ang CCTV at hanapin si Jake na nag-escort kina Amin at Nisa sa ikalimang palapag. Pagkatapos ay inutusan ni Jackson sina Ward at Dunbar na hulihin sila ng sabay-sabay. Dinala sila ni Jake sa ikalimang palapag, alam niyang si CIA Chief Mike at ang kanyang koponan ay naghihintay sa ikapitong palapag. Ngunit upang makarating doon, kinailangan ni Jake na harapin ng mga mersenaryong nakahanap sa kanila. Muli pagkatapos na makibahagi sa isang matinding labanan kalaunan ay nagawa ni Jake na dalhin sina Amin at Nisa sa ikapitong palapag.
kung saan tinanong ni Mike si Jake tungkol sa mga intensyon ng mersenaryo. Si Jake ay wala pang detalye, ngunit ipinapalagay na gusto nila kunin si Amin ng buhay pagkatapos noon ay inimbitahan ni Jake si Amin sa isang pag-uusap. Hinimok ni Jake si Amin na ibunyag ang lokasyon ng bomba. Nangangako siya ng proteksyon at legal na kaligtasan. Nang marinig ito ay humingi ng oras si Amin upang magmuni-muni sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, inaasikaso ang mga pinsala ni Jenny na nagpapakita ng kanyang nakaraan bilang isang doktor. Pagkatapos ay nilapitan niya si Amin na hinihimok siyang ibunyag ang lokasyon ng bomba bago ito mahanap ng mga mersenaryo. Pagkatapos ay tinanong ni Jenny si Jake kung ibinunyag ni Amin ang kinaroroonan ng bomba. Ipinaliwanag ni Jake ang kanilang kasunduan na isisiwalat ni Amin ang lokasyon pag sila ay ligtas na. Ipinakita ni Jake ang isang teleponong nakuha niya mula sa mersenaryo na nagpapakitang tinawag sila ng team na Phage mula sa Virginia na naglalayong makuhang buhay si Amin. Gayunpaman ang kanilang pinuno ay nananatiling hindi kilala. Tinawag ni Mike si Amin at hiniling na makinig sa recording ng isang babae sa kanyang laptop. Nang maingat na pinakinggan ni Amin, ito pala ang boses ng babae ay eksaktong kapareho ng babaeng nagudyok kay Amin na bombahin ang Washington DC. Napagtanto din ni Amin na ang boses ay boses ni Jenny. Nang marinig na mabilis na itinutok ni Mike ang kanyang baril kay Jenny at humihiling sa kanya na sabihin ang totoo. Tinanggihan naman ito ni Jenny na nangangatwiran na maraming tao sa buong mundo ang may magkatulad na boses. Ngayon ay bigla silang nahaharap sa panibagong pag-atake mula sa mga alipores ni Jackson na nag-trigger ng bar ilan. Tinangka ni Amin na tumakas kasama ang kanyang asawa, ngunit siya ay nahuli habang si Nisa ay nakatakas sa ibaba na nasaksihan ang pagdakip kay Amin. Sumugod si Jake upang iligtas siya at nakikipaglaban kay Dunbar. Sa kasamaang palad ay pagod na si Jake kaya natalo siya ni Dunbar. Samantala nahuli ni Ward si Mike at pinatay siya ni Jenny na nagpapatunay sa naunang akusasyon ni Mike na may kinalaman siya sa mga mersenaryo. Kinuha din ni Jenny ang team ni Jackson para hulihin si Amin, para kunin ang bomba kay Amin para sa kanyang pansariling dahilan. Gayunpaman hindi pa rin alam ni Jenny kung saan itinago ni Amin ang bomba. Kaya kailangan pa niya si Amin ng buhay. Dinala nila si Amin para sa interogasyon at pinahirapan siya para ibunyag ang kinaroroonan ng bomba. Sa kabila ng pagpapahirap ay tumanggi si Amin na ibunyag at nagudyok kay Jenny na utusan ang kanyang mga alipores para mahuli si Nisa, na naniniwalang ang pagpapahirap sa kanya ay magdadala sa kanya sa pagsasalita. Nagmamadali ang mga alipores ni Jenny ay nagmamadaling bumaba para hanapin si Nisa. Habang si Jake naman ay mabilis na tumayo at tinapos ang isa sa mga alipores ni Jenny na naghahanap kay Nisa. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang isa pang alipores na nakahuli kay Nisa. Kalaunan ay natalo siya ni Jake at nagbalakayo siya sa uniforme ng mersenaryo at magpapanggap na nahuli niya si Nisa. Gamit ang taktikang ito ay malayang makagalaw si Jake papasok sa silid na kunwaring ibibigay si Nisa. Sa pagkakataong iyon ay hindi pa namalayan ni Jenny na si Jake iyon kaya agad niyang binyantaan si Amin. Pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ng bomba. Inamin ni Amin na nasa container number 90 ang bomba. Si Jenny pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga alipores na ipaalam kay Jackson na i-secure ang bomba. Pagkatapos ay nilinis ni Jenny ang mukha ni Amin at pinilit siyang gumawa ng isang nagbabantang video sa gobyerno ng Amerika na nagbabantang magpapasabog ng bomba. Noong una ay tumanggi si Amin, ngunit binyantaan ni Jenny ang buhay ni Nisa kaya nagatubili si Amin at binasa ang liham gaya ng itinuro sa sulat. Nagpahayag siya na naghihiganti si Amin sa Washington DC at humingi ng $500 milyon upang maligtas ang lungsod. Matapos itong maitala, agad na pinatay ni Jenny si Amin at pinuntahan si Jackson upang kunin ang bomba. Ginamit ni Jenny si Amin para mangikil sa gobyerno at nagpaplanong kunin ang pera at ang bomba. Nagulat si Jake nang malaman na si Jenny ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinapos niya ang mga alipores ni Jenny at hiniling kay Nisa na maghintay habang pinipigilan niya si Jenny at si Jackson. Ang pagpapanggap ni Jake ay nadiskubre ni Dunbar sa tren na humahantong sa isang away. Nang napagtanto na masyadong malakas si Dunbar at ang kanyang mga tauhan ay dinala sila ni Jake sa isang bodega. Sa loob ng bodega palihim na kumilos si Jake para tapusin silang lahat. Matapos matagumpay na maalis ang lahat ng alipores ni Jackson agad na pinigilan ni Jake si Jenny. Nakitang inilipat ni Jackson ang container na may bomba ni Amin. Binalak niyang sumakay sa eroplano kasama ng bomba at iwan ang Washington DC. Si Jenny ay naghihintay sa eroplano at napagtanto niya na tapos na ang kanyang misyon. Ibinalik din ni Jenny ang signal dahil siya ay may tatawagan. Dumating si Jake at palihim na sinusundan si Jackson. Napagtanto din niyang bumalik na ang signal kaya agad niyang kinontak ang kanyang superior sa FBI para humingi ng tulong. Nang biglang may sumulpot na isa sa mga alipores ni Jackson, ngunit tinapos lang siya ni Jake. Pagkatapos noon ay inatake ni Jake ang iba pang alipores ni Jackson, matapos talunin silang lahat ay humarap si Jake laban kay Jackson sa isang matinding tunggalian.
Kahit na pareho silang malakas na gawa ni Jake na pinusisan si Jackson imbes na patayin ito sa pagnanais na siya ay maharap sa buong parusa. Sa loob ng eroplano si Jenny ay sumuko matapos matalo ni Jake ang lahat ng kanyang mga alipors. Sinabi niya na ito pa lang ang simula, dahil naghanda na siya at ang kanyang team ng mas malaking plano. Pagkarating ng FBI at dinakip si Jenny, si Jake saka kinuha ang phone ni Jenny at tinanggal ang video ni Amin bago pa man ito kumalat. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.